Purihin po ang Panginoon sa araw pong ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat sa dakilang katapatan ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ang devotion po ngayon ay narito po. Andito po kami sa Singapore. Katatapos lamang po ng ating 4th anniversary ng Door of Faith Singapore kahapon po. At kasalukuyan po nandito po kami sa aming tinutuluyan. At sa umagang ito ay hayaan po natin na magpasimula po tayo sa pagpupuri sa ating Panginoon at pagpapasalamat sa ating Panginoon sa katapatan niya, sa panibagong buhay, panibagong hamon sa paglilingkod ng bawat isa sa atin. Ngunit bago po sa salita ng Diyos, umawit muna po tayo. Awitin po natin yung The Steadfast Love of the Lord Never Ceases. Tayo pong lahat. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Once again, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Hallelujah. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, O Diyos. Kayo'y mabuti, kayo'y tapat, kayo'y dakila sa lahat, Panginoon. Salamat sa panibagong kalakasan na taglay ng bawat isa sa amin. Panibagong buhay, Panginoon, na inyong kaloob sa amin. Salamat sa inyong katapatan, O Diyos. Lord, kami po ay naririto at humihiling, Panginoon, ng inyong tulong, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, patuloy niyo po kaming masumpungan na karapat-dapat sa inyong harapan. Kaya't sa anumang bahid ng karumihan, Panginoon, na nasa amin, O Diyos, dalangin ko, Panginoon, patawarin niyo po kami. Pakalinisin niyo po kami, O Diyos. Tingnan po ninyo ang aming puso, Panginoon, sa oras na ito. At kung may nakikita kayong bagay, Panginoon, na nagdudulot, Panginoon, ng kalungkutan sa inyo, O Diyos, sa pamamagitan ng mga kasalanan, mga kabigatan, Panginoon, Lord, gawin niyo nga po kaming karapat-dapat sa inyo. Pakalinisin niyo po kami. Patawarin niyo po kami, O Diyos. Hayaan ninyo, Panginoon, sa pasimula ng araw na ito, mamuhay kami ng may katwiran sa inyong harapan, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Tulungan niyo po kami. Patnubayan ninyo, Panginoon, ng gawain ito. Samahan po ninyo, O Diyos, ang inyong tagapagsalita. Hayaan ninyong dumaloy, Panginoon, ng inyong kapangyarihan sa pamamagitan ng inyong mga salita upang kami ay patuloy na mapuno ng inyong Espiritu Santo.
Salamat po, O Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po tayo ng Diyos sa kanyang mga salita sa pamamagitan po ng Pastora Lupe. Naririto po siya. Okay, good morning everyone. Good morning everyone. Praise God for this opportunity to share the Word of God this morning. Thank God for His mercy, for His grace, for His blessing that He has granted us. For me to be here today, I'm here in Singapore, having attended the anniversary. So praise God for all that He has done in my life. Today we're going to share the Word of God from Psalms 18:2. Psalms chapter 18 verse 2. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler and the horn of my salvation, and my high tower. So here we can see sharing that we can see that David wrote this psalm. It was the same time that he was going through a lot of things. As we read the whole chapter, we can see that how he was very down and how he has been through a lot of situations, a lot of problems. So David wrote this very verse, and as we can see, the whole chapter is all praising God, and saying about how God has delivered him, how God has brought him through all the situations. So we can see that here, as it says, the Lord is my rock, which is a solid, a sure foundation, and my fortress, a place of safety, and my deliverer, not only safety, but one who will bring him out of trouble. My God, my strength, in whom I will trust, my buckler, one who equips him, buckles on him, and all that he needs to protect and attack. And the horn of my salvation, the horns of the altar which holds the sacrifice for sin, and my high tower, not only a place of refuge or a vantage point, but a place of worship. So here we see that what it's saying is the rock, solid rock of foundation. That is the rock, the Lord my rock. And the Lord my rock, we can see that we have that our Lord Jesus Christ is the rock. Our Lord Jesus Christ is the one who can help us to have that firm foundation. As it says, the Lord, from the beginning of creation, the Lord is that foundation. So here we see that we can look at Psalms 28 verse 1. Unto then will I cry, O Lord my rock, be not silent to me, lest if thou be silent to me, I become like them that go down into the pit. So here we see that David also in Psalms 28, he says that he's crying out to God. He is his salvation. If he doesn't have Christ in him, the Lord doesn't help him, provide for him, then he's going to be down into the pit. And that's the same thing with us. If we don't have that, if we don't cry unto God for our salvation, then the same thing will be coming into our results, that we will be going into the pit. So our salvation is very important. He has to be that rock. If we are not cling onto that rock, we are easy to be weak. We are easy not to have that strength to be able to continue on into the walk where God wants to lead us, to have to fulfill whatever God wants us to do in this life. Here we see also that he says his fortress is a safety place. That's where we come to our refuge. That when we have situations, He's the only one who can help us, we can cling on to. That He can give us the
security. He can help us to have that, to feel safe, that we can depend on Him, that we can, that He is able to that we can be able to know that He is the only one that can help us and provide for us in every situation, in everything. For He is our Creator. He is the one who knows from the inside out. There's nothing that is hidden from Him. So He is the only one that is our safety. And He says to the deliverer, not only safety, but one who will bring him out of trouble. He's the only one who brings us out of trouble. Many times we will go, just like David, we make the wrong decisions. We will go through different, we will make wrong choices. But He's the one who can help us to be able to make the right choices. Help us to, even though we have made the wrong decision, He's able to bring us out of that out of that situation, whereby we need to humble ourselves and be able to allow Him to bring us out of every situation. So here it says in 2 Samuel 22:3, the God of my rock, in Him will I trust. He is my shield and the horn of my salvation, my high tower, my refuge, my Savior, thou savest me from violence. So here we see that also, we can see that He is the one that He will be able to help us. He's the refuge, He's the one who can save us. There's no other one. Here it says that He is our buckler, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler, one who equips Him, buckles on Him that needs to protect. And we can see that in the book of Isaiah 32:2, each will be like a shelter from the wind, a refuge from the storm, like streams of water in a dry land, and the shadow of a great rock in the arid land. So here we see that He is the one that protects us, that guides us and leads us, and also He gives us a shelter. Many a times we would think that we are able to do everything on our own, but here we can see that God is saying that He is the only one, our Lord, or Jesus Christ, who is our Savior, who can help us. That He is the one that will be able to be there for us. That doesn't matter that what the situation may be, He will be always there to be for us. So He's the great rock. He's the one that leads us to the streams of living water. So here we see that David also, as David, we can see that David is in that situation. We can see that we go through every situation every day. And as a child of God, we need to know that Christ is our firm foundation. He is the one that we look up to. It says we lift up our eyes and just focus on Jesus. He is the how to say that? He's the one that is from the beginning of our faith to the end. So there's no other one who can help us but only Him. So if we are going through any other situations, going through in this, doesn't matter who we are, doesn't matter in what level of our spiritual life is, we still need to depend on Him. We still need to look up to Him, because He is the one that is our rock. He is the one that helps us to stand firm. There's no other way. So our Lord Jesus Christ is the one that is gonna be the one to sustain us. So David was a perfect example of a person that relied on God, who really depended on God, who humbled himself before God,
It doesn't matter how many mistakes he did. He in all the situations that he went through, he always knew that he can only depend on our Lord Jesus Christ. He only depended on the Lord, and there was no other way. So praise God for this message that this psalm that David wrote, that would remind us that we need to return back to our secret place. That when any situation that we are going through, we only need to humble ourselves and come into our secret place to have this relationship with our Lord. Because in only doing that, we will know who He is. We will know how loving He is, how He is willing to accept us for who we are and help us to become what He wants us to be. He's our strength. So, as David has went through these things, it says that we also will go through all sorts of situations. We are not perfect. So, God is everything for us. Our Lord is everything for us. So, praise God for Him that He has written this psalm to remind us that we can do nothing without our Lord. We can be nothing with our Lord. So, He is everything for us. So thank God for what David has been through and helping us understand that we are humans and God understands that too. So thank God that we have that rock where we can stand and depend on to. So praise the Lord. So blessing to everyone. Purihin po ang Panginoon. Yung mga narinig po natin ay katangian ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon dahil sa bawat pangangailangan ng kanyang mga anak, tayong lahat, naroroon yung tugon ng Panginoon. Ilang mga katangian ng Diyos ang nabanggit dito sa aklat ng Salmo, Kapitulo 18. Talatang 2, at nakita natin na siya ay matibay na bato na kanlungan natin at a fortress, tanggulan natin, a refuge. At ang nakakatuwa sa Panginoon, kung maaalala natin ay nagtakda siya ng isang syudad o lugar, cities of refuge, at ito ay ipinagkaloob niya sa kanyang bayan. At maging hindi lang para sa kanyang bayan, itong city of refuge na pwedeng takbuhan, ito ay open din siya para dun sa mga dayuhan. At ang nakakatuwa dito sa city of refuge ay doon sa mga, sino yung nakakapasok dito? Ito ay para dun sa mga tao na nakagawa ng krimen o nakapatay ng hindi nila sinasadya. At ganoon kabuti ang ating Panginoon. Meron siyang lugar na inilalagay o inilalaan para sa kanyang bayan upang sila ay kupkupin, upang sila ay protektahan. At kapag ang isang tao ay nakapatay ng hindi niya sinasadya, doon siya tatakbo. At pagka nandun siya sa loob ng city of refuge, ay ligtas siya. Dahil sabi dun sa aklat ng Josue at sa Bilang, ay kapag ang taong ito ay lumabas, ay magiging delikado ang kanyang buhay. Pag nawala siya dun sa loob ng city of refuge, dahil sa labas ay naroroon nakaabang yung mga kamag-anak ng mga napatay niya. At nakahanda silang patayin din siya. Kaya napakadelikado sa isang tao na tumakbo dito sa city of refuge na mawala doon sa pag-iingat ng refuge na ito. Ganon din tayo sa Panginoon. Pagka tayo nawawala o umaalis tayo doon sa kalooban ng ating Panginoon, doon sa pag-iingat ng ating Panginoon, nagiging dangerous yung ating buhay.
pagka tayo'y humihina, pagka tayo nakakagawa ng pagkakamali at nasusunod yung ating mga sariling kalooban, kaya tayo humakbang sa paglayo sa Panginoon. At salamat sa Panginoon, itong City of Refuge na ating Panginoong Hesus ay tumatanggap din po siya ng mga guilty. Guilty and not guilty ay kinukupkup ng ating Panginoon pagka sa Kanya tumatakbo. Pagka sa Kanya lumalapit, humihingi ng tawad, humihingi ng tulong. Itinatag itong City of Refuge para sa bayan ng Israel, para dun sa mga taong nakagawa ng krimen na hindi nila sinasadya. Ngunit sa ating Panginoong Hesus, sinasadya o hindi man, guilty or not guilty, ay kinukupkup ng ating Panginoon. Pinapatawad ng ating Panginoon kapag ka ang tao ay lumapit sa Kanya. Kaya salamat sa Panginoon, yan po yung nangyari sa atin. Tumatakbo tayo sa ating Panginoon, lumalapit tayo sa Panginoon sa mga panahon na tayo'y merong mga kasalanan. Meron tayong nagawang mga bagay na hindi kaaya-aya sa Panginoon. At purihin ang ating Diyos, isa rin sa Kanyang katangian, nais ko lang i-follow up, ay yung pagiging shield, protection. Our God is our shield. Sa lahat ng ginagawa ng kaaway para tayo ay linlangin, para tayo ay dayain, para tayo ay pabagsakin, saktan, ang ating Panginoon ang siyang ating tagapag-ingat. He is our shield. At dun sa mga panahon na hindi natin alam ang ating gagawin, lugmok tayo sa kabigatan. At nabanggit ko nga yun kahapon sa aklat ng Salmo. Pagka dun tayo sa mga panahon na may mga kabigatan tayo, ang Diyos ang siyang tumutulong sa atin. Sa Salmo 3:3, our God is the lifter of our head. Ganon tayo minsan pagka bigatan tayo, nakayuko na lang tayo, hindi natin alam bilang tanda na hindi na natin kaya. Iniyuyuko na natin yung ating ulo at wala na tayong lakas para makapagpatuloy pa. Sa tindi ng mga sitwasyon na dumadaan sa atin, sa tindi ng mga pagsubok, ng mga pag-uusig, ng mga kahirapan, kabigatan, hindi na natin kayang magpatuloy. Ngunit ang ating Panginoon, He is our God and the lifter of our head. Itinataas niya ang ating mga ulo at sinasabi sa atin, anak, naririto ako, kasama mo ako. Ako ang nag-iingat sa iyo. Ako ang kalakasan mo. Kahapon nga nabanggit ko doon sa sermon ay ini-imagine ko si David nung panahon siya ay sinasalakay para patayin, para usigin. At ramdam niya yung bigat. At siguro nandun siya sa isang kuweba na nagtatago at nakayok-yok na lang. Pero dumating ang Panginoon upang maging tanggulan niya, upang tagapag-ingat niya at itinataas ang kanyang ulo at sinasabi, anak, mahal kita. At naririto ako, nagmamalasakit ako sa iyo. At tutulungan kita, ako ang magtatanggol sa iyo. Kaya purihin ang ating Panginoon. Umasa tayo sa ating Panginoon na nagliligtas sa atin, matibay na batong kanlungan, our fortress, our refuge, the horn of our salvation, na nagliligtas sa atin. Kaya't walang takot ang dapat na nangyayari sa atin at patawarin tayo ng Panginoon na sa ating paglakad, sa paglilingkod sa ating Panginoon, dumarating yung mga tagpo na naroroon yung takot sa ating puso. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa kinabukasan, yung pag-aalala. At alam ko na iba-iba ang ating mga sitwasyon. Meron tayong mga sitwasyon na kinakaharap. Maagang-maaga pa lang ay dumarating na sa ating mga kaisipan yung kabigatan ng araw na ito.
Ngunit hayaan po natin na aliwin tayo ng banal na Espiritu Santo. Malaman natin na sa araw na ito at sa mga sumusunod pang araw ng ating buhay, kasama natin ang ating Panginoon. He is the rock, the horn of our salvation, our refuge, our shield. At sa mga panahon na ganito ay kaya tayong itaguyod ng ating Panginoon. Purihin at dakilain ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos dahil binibigyan niya tayo patuloy ng pag-asa na sa paglilingkod natin sa Panginoon ay hindi nawawala ng saysay. Lahat ng ating mga panalangin, lahat ng ating paglapit sa Panginoon. At nais ko pong basahin itong huling talata, itong huling versikulo dito po sa Nahum 1:7. Sabi po dito, "The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust Him." Kilala ng ating Panginoon. The Lord is good, stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust Him. Kilala ng ating alam ng Panginoon kung tayo ay nagtitiwala sa Kanya. He cares for us. Ang kailangan lamang natin ay magtiwala sa lahat ng katangian, yung relasyon na kung anong meron si David sa ating Panginoon, ay patunay na ang Diyos ay kahit kailanman ay hindi nagkukulang. He cares for us, mga kapatid. We just need to trust Him. Talagang ang kailangan natin ay ang pagtiwalaan ng ating Panginoon in every area of our lives. Ano ba po yung ating pinagdaraanan ngayon? Mula din sa pinakamaliit na pangangailangan natin ay ipagkatiwala po natin sa ating Panginoon. He cares for us. We just need to trust Him. Naroroon na yung bahagi ng ating Panginoon na talagang hindi siya magpapabaya sa bawat nagtitiwala sa Kanya. At yun po yung ating bahagi, yung pagkatiwalaan natin ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa inyo, O Diyos, sa mga pagpapalang tinanggap namin sa pamamagitan, Panginoon, ng inyong mga salita. Salamat, O Diyos, sa bawat katangian ninyo na buhay sa aming mga buhay, Panginoon. Dahil kayo Diyos na totoo. Kayo Diyos na hindi nagbabago kahit kailanman, Panginoon. Kayo noon, ngayon at magpakailanman. Lahat ng katangian ninyo, O Diyos, na ipinaranas ninyo, Panginoon, sa inyong mga lingkod, sa inyong kapanahunan nung kayo'y naririto sa lupa, Panginoon. Ganun pa rin, Panginoon, yung kapangyarihan na dumadaloy sa amin upang aming maranasan ang inyong katapatan, Panginoon. Lord, sa araw na ito, tulungan ninyo ang bawat isa sa amin. Makapagtagumpay kami, Panginoon, sa bawat takbang ng aming pananampalataya. Mailagak namin, Panginoon, ang aming mga tiwala sa inyo, na kahit mahirap, mabigat ang aming mga pasanin, naririto kayo, Panginoon. Nariyan kayo, Panginoon, na patuloy na kumakalinga sa amin. Patuloy na nagmamalasakit sa amin, O Diyos. Lord, sa oras na ito, itinataas ko, Panginoon, ang inyong mga anak. Hayaan ninyong mabuhay sa amin. Patuloy naming maranasan ang inyong katapatan, O Diyos. Patuloy namin pagkatiwalaan ang inyong pagkilos sa aming mga buhay. Hindi kayo, Panginoon, nagkulang sa amin. Hindi naging maiksi ang inyong mga kamay, Panginoon, upang abutin ang bawat pangangailangan namin, bawat isa sa amin, O Diyos. Dalangin namin, Panginoon, sa araw na ito. Kami na naririto, Panginoon, na malayo sa aming mga pamilya, sa inyong mga anak na malayo sa kanilang mga pamilya. Lord, in the name of Jesus, abutin ninyo ang kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Hayaan ninyong kayo, Panginoon, ang maging satisfaction, kapunuan, Panginoon, sa lahat ng pangangailangan ng inyong mga anak. Kaaliwan ng inyong banal na Espiritu Santo, Panginoon, ay sumagana sa buhay ng bawat isa sa amin. Bawat hakbang, Panginoon, na ginagawa namin
patungo sa inyo, Panginoon, ay hayaan nyo, O Lord, ito'y maging pagpapala, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Nagpapasalamat kami sa inyo, O Diyos, dahil kayo ang aming batong kanlungan. Kayo ang aming tanggulan. Kayo ang aming tagapag-ingat, Panginoon. You are the horn of our salvation, Panginoon. Purihin kayo, Panginoon. Purihin kayo, O Diyos. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang buong araw na ito, Panginoon, sa inyong mga anak na papunta sa kanilang mga trabaho at sa ano pa mang mga gagawin, Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. Salamat po sa inyo, Panginoon. Kayo'y mabuting pagkatiwalaan ng lahat ng bagay. At kayo lamang, O Diyos, ang nagpapala sa amin, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Purihin po kayo, patuloy niyong pagpalain ng gawain na ito tuwing umaga, Panginoon. Hayaan niyong maabot pa ang maraming mga kaluluwa na inyong ililigtas, O Diyos, at palalakasin. Salamat po, O Diyos. Pinupuri po namin kayo, niluluwalhati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa inyong lahat. Purihin ng Panginoon. Dito po kami ngayon nakastay sa hotel. At blessing po ito ng Panginoon. At sa Tuesday po ay pauwi na rin po kami ng Taiwan. Maraming salamat po sa inyong mga panalangin at sa suporta po para sa gawain ng ating Panginoon. At patuloy po nating ipanalangin ang mga lingkod ng Diyos na humakbang po sa pagbimisyon. At mula sa ating tagapanguna kay Pastor Joseph ay sa kanyang buong sambahayan ay patuloy po natin silang idulog sa panalangin at ang ating Bible School at ang mga gawain, mga bawat districts at mga international ministries natin, patuloy po silang pagpalain ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo mababating lahat, ngunit alam ng Panginoon at kilala ng ating Panginoon ang bawat isa sa atin. God bless po sa inyong lahat. Pinupuri ko po ang Panginoon. To God be the glory.